Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Para po sa ating mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa, ay hinikayat ang lahat na i-off o ilagay sa silent mode ang ating mga telepono. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para po sa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Mark Padilla, Gertrude Vivares, Elizabeth Francisco, Mr. and Mrs. Arsona Arnaiz and family, Junior Mahinay, Christine May Dicano, Aurelia Dicano, Melissa Garmay, Romeo Gapay, Decano and Gapay family, Mr. and Mrs. Roy Ramos, Renato Yagos and family, Mr. and Mrs. Nilo Dreta, Felipe Gumban and family, Jose and Nadine Enriquez, Adelina Torregosa, Sixth Foundation of Sisters of Mary, Peñano and Magpantay family, Aquino family, Annalyn Season and family, Mendoza and Esperas family, Quiros family, Santiago family, Raspado family, Bituin family, Viray and Kiambao family, Lilia Ortiga and family. Para po sa kaarawan at anibersaryo ni Darwin De Leon, Mary Ann Laruan, 58th birthday. At para po sa espesyal na panalangin ni na Christopher Raspado, Melvin and Queenie Viray, Ronwald and Hazel Peñano, Melanie Coronado, good health of Jovencio Ginto, good health of Salve Pajarillo, healing and recovery of Liliper Guerrero, Mary and Mark Padilla, Ian Gabriel Padilla, Ryan Rodriguez, safe travel of Maria Nancy Glorioso, Doc Willie Glorioso, Attorney Angelica Glorioso, Edmond Villanueva, Ortiz family, Austin Ortiz at Bernal family. Para po sa agarang paglilingin na Marley Guevara, Ron Villanueva, Nathan Dale Loar, Wilmayu De Quito, Mikmik Puson, Cherry Lu De Quito, Loila Pelarion, Lorna de los Reyes, Felisa Almuete, Abdullah Khaled Al-Dakir, Mids Matabang,
at Julieta Enriquez. At para rin po sa kagalingan nila Bernadette and Abigail Ducanes, Jesus Catador Jr., Carol Centeno at Romel Amaba. At para po sa kaluluwa ni Mary Luz Sobere, Seth Castro, Marina Castro, Angelo Ramos, Ednalyn de los Reyes, Delia Gain, Samuel Palaroan, Annabel Andaya, Bernardo Raspado, Ines and Domingo Manalo, Dalia Balogso, Ariel Carmen, Arturo and Rita Sison, Rico and Fez Sison, Alexander Nisperos, Jose Quiambao Jr., Maria and Antonio Bituin, at Rick Severay. Para po sa karagdagang panalangin, para po sa kaluluwa ni Maximo Navarro Sr., Florenda Navarro, Maximo Navarro Jr., Lilia Bautista, Gerardo Rodriguez, Margarito Rodriguez, Crispin Balios, Felisa Balios, Roque Rodriguez, All Souls in Purgatory, Concepcion San Victores, Eliseo Francisco, Avelino and Elenita Manigos, Edna Fadera, Elena Legarda, Ruben and Neves Ninal, Paterno and Carmen Ricardo, Sulficio and Penot Manileos, Gina and Nestor Limosnero, Antonio and Isidro Ninal, Agapita T. Artajo, Natividad Española, Jose Mahinay, Erlinda Lor, Antonio De Quito, Rosario at Mariamo Pelarion, Edgar Pelarion, Ernesto de los Reyes, Jesse De Quito, Felicitas De Quito, Juan De Mesa, Celso and Ronald Ortiz, Feliteo and Corazon Liwag, Amancio Ronquillo, Norma Gapay, for the death anniversary of Father Al, Jose Q. Hontiveros, Regina O. Hontiveros, Wilfredo O. Hontiveros, Father Romeo O. Hontiveros, Rashad Mahamud Al Sugayer, Marites Almas Paglingayi, Eladio F. Lorica, Nanchito S. Reyes, Roman Ramos, Conselina S. Torres, Tolenio H. Sanchez, Antonio Bultaha, Roger Bultaha, Conchita Bustillo Lumista, Andin Lumista, Patrocinia Bercero Asuncion, Leoncia Cruz Asuncion, Leo Montes. Karagdagang panalangin po para sa kaagarang pagaling ni Joey Bercero Asuncion. Tayo ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, binibigyan pansin ng talinghaga sa Ebanghelyo ang saloobin ng mga panauhing inaanyayahan sa piging ng Panginoon. Sa kanyang hapagkainan, walang puwang ang pagmamalaki ng sarili o ang kagustuhang makilala ng madla. Tanging kababaang loob at pusong mapagpasalamat ang kailangan nating taglayin sa ating pagdulog sa hapag ng Panginoon.
Upang kayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating managawang pagkakasala. Tayong lahat, inaangin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y inaalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban ay manood ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupko. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagbibigay ang pantas na sisirang ng isang payang, ngunit malinaw na payo. Ang pagpapakumbaba ay kalugod-lugod sa Diyos. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa sa aklat ni Sirach. Anak ko, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikaw ay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinhaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Poon, biyaya mong bigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirin. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Poon, biyaya mong bigay sa mahirap naming buhay. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilad, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Poon, biyaya mong bigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo, iyong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Poon, biyaya mong bigay sa mahirap naming buhay. Sa lumang tipan, lumapit ang sambayanan sa bundok ng Sinai upang marinig ang tinig ng Diyos. Ngayon, lumalapit tayo kay Jesus, siyang tagapamagitan ng bagong tipan. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito ay marinig ng mga tao, isinamo nila tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dahong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasal, kaamuan ko'y tularan. Alleluia,
pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nangyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Parisiyo at binabatayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inaanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inayayahang lalong tanyan kaysa sa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon ay mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisira. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo o mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salusalo, ang mga pulubi, mga bingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Nagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Pasensya na, medyo mainit talaga at saka humid. Sa Salmia, hindi gano'ng ka-humid dito sa atin. Talagang pagdating ko dito, humid talaga. No? So, sige lang. Para hindi magaanong mainit, pakisabi mo sa katabi mo na hipan mo nga ako. Mga kapatid, noong 1865, ang isang obispo sa Honolulu, Hawaii ay naghahanap siya ng isang pari na mag-volunteer doon sa isla ng Molokai. Ang isla ng Molokai ay ito po yung isla na puno ng mga taong may sakit kung sabagat tinatawag na Island of Graveyard, Living Graveyard, na kung saan buhay pa yung mga tao, tinituring sa mga karamihan sa lipunan ay patay na sila. Bakit? Dahil sila ay may mga kitong, kolera, influenza, syphilis, may mga ubo, may mga smallpox at iba pang mga sakit, no? Kaya malayo sila sa kabihasnan, kaya nilagay sila sa isla. Ang nag-volunteer ay si Joseph de Vester, na kung saan kilala niyo siya, Father Joseph, dahil nung nag-novice siya sa Congregation of Sacred Heart of Jesus and Mary, dala niya ang pangalang Father Damian. Kaya famous siya na pangalang Father Damian the Leper. Siya ang nag-volunteer na magtrabaho sa mga tao na kung saan walang magtatrabaho sa kanila, walang umaasikaso at nagpapahalaga sa kanila. Bilang isang pare, pumunta siya mula sa sinasakyan niyang barko o malaking bangka, ay lumipat siya sa isang maliit na bangka. At noong papalipad na siya, iniabot ng isang nagbabangka na may dala ng bangka na maliit, yung kamay niya para abutin yung kamay ni Father Damian para makapaglipat siya doon sa maliit na bangka. Nakita ni Father Damian noon na putol yung daliri. Dahil sa kitong, kapag naagdas yan, mapuputol yan, no, ng kusa. Kaya nabigla siya. Kaya ang kinuha ng tao na yon ay yung kaniyang sagwan at inabot niya kay Father Damian at nakatungtong siya doon sa maliit na bangka. Pagdating doon sa isla, doon ipinakilala siya, nagpapakilala siya na siya yung kanilang pari. Kalaunan, to make the long story short, mga kapatid, nagkasakit din siya.
within 16 years of service doon sa isla ng Molokai. Nagkasakit, nagkakitong siya, nakaubo siya, lahat na, at yun ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Within 16 years. Within 16 years, sabi ng mga katemporary niya, na hindi kasi siya nag-ingat. No? Kaya nakuha niya yung sakit. Kahit gaano man kaingat, kung ang surrounding mo naman ay ganoon ang mga tao, talagang madadapuan ka ng sakit. At hindi na niya iniisip yon yung sakit na yon. Dahil he emerged himself. Ibinigay niya talaga ang kanyang buhay sa pagsiservisyo sa mga tao na ito hanggang sa kamatayan. Kaya before pa man nagkaroon ng social teaching ang simbahan na tinatawag natin preferential option to the poor, ay isinasabuhay na ni Father Damian ang pagmamahal, pagpahalaga, pagsiservisyo, paglilingkod na may puno ng kapagkabubaan at pagbibigay ng kanyang buhay doon sa mga tao na pinagsipuara sa lipunan. Pakisabi sa kapatid mo, na katabi mo, mapagbigay ka ba? Hindi maningil ng utang. Sabihin mo lang, mapagbigay ka ba? Mga kapatid, merong isang matanda na laging sumasakay ng bus. Sa pagsasakay niya ng bus, sabi ng driver sa kanya, puro na kwento, pagsakay niya ng bus, sabi ng driver, "Lola, dito kayo umupo sa likod ko." At doon naman ang lola naupo sa likod. At dahil sa nagalak siya, naging masaya siya, ibinigay niya yung kanyang isang supot na mani. Yung konduktor, hindi dito sa kuha ito, doon sa atin ito, kasi may konduktor, dito ng konduktor. Yung konduktor na nakaupo sa likod, ay bumaba doon sa malapit sa may pintuan at doon yung lola. So, naging masaya yung lola, nagbibigay siya ng supot ng mani. At doon, pinaghatian ng konduktor at saka yung driver habang naglalakbay, habang nag-drive yung driver, ay kinakain niya yung mani. Hanggang sa susunod na buwan, ganun din, susunod na buwan, ganun din ang ginagawa ng lola, no? Nakapag sumakay sa bus na yon. Sabi ng driver, "Mawalang galang na po, lola. Bakit niyo po kami binibigyan ng mani sa tuwing kayo po ay sumasakay?" Naging masaya naman po kami sa binigay yung mani, pero na-curious lang po kami, lalo na ako. Sabi naman ng matanda, "Iho, yung aking anak na galing sa ibang bansa, may dalang mga pagkain na ito. Hindi ko man, ang kinakain ko lang po ay yung chocolate. Yung mani ay hindi dahil wala po akong ngipin. Kaya iniipon ko po ito." At binala, sige, mag-ingat kayo sa mani na binibigay. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang salitang mapagbigay at magpapakababa. Sabi ni Jesus po dito, huwag ninyong upuan ang pandangal ng upuan. Doon kayo sa hulihan. At kung magbigay man po din po tayo mga kapatid, huwag lang yung mani. Kung hindi, yung chocolate talaga na nakabalot yung chocolate doon sa mani. Ang mga mapagbigay at nagpapakababa ay pinagpala. Ang mga mayayabang ay tinatamaan. Maraming mga problema at kaguluhan na maaaring maiiwasan po natin kung tayo ay mapagbigay at mapagpakumbaba. Hindi sana mamamatay ang isang bata kung hindi lagi nag-aaway ang parents dahil sa problema sa buhay, mapapera, mapababae o anong paman, hanggang sa naturiti ang bata na may problema na pwede sana niyang i-open yun sa kanyang mga magulang, pero hindi na doon sa magulang dahil wala naman siyang manarat ng magulang na makikinig sa kanya kung hindi doon lang sa kanyang mga kaibigan. Ang mga kaibigan, na ganoon din ang mga problema, nagkaroon sila ng kultura at sila ay nagkakaintindihan. Anong ginagawa nila? Mayroong mga pinagbawal na mga gamot, may mga gawain na hindi magaganda at doon sila nakapag-express kanilang sarili hanggang sa nanidisgrasya. Hindi sana mangyayari yon kung may nagpakababa at pagbigay ng oras at ibinababa ang kanyang sarili at makikinig sa mga nangangailangan. Hindi sana mamamatay ang isang driver kung hindi mainit ang ulo dahil sa siksikan o nag-agawan ng parking lot. No? Maraming mga problema at kaguluhan na maaaring maghilom kung marunong nang magpakumbaba
at magpapakababa at mapagbigay. Katulad na lamang po nitong mga binatilyo na sumasakay ng kanilang sasakyan at biglang kinakat, no? Kinakat sila at sabi ng dalawa niyang kaibigan, habulin mo, habulin mo, habulin mo, habulin mo. Luma yung kotse niya, bago yung kotse na sinasakyan natin, habulin mo, habulin mo. No? Pero yung driver, yung kaibigan nila, kalma lang, chill lang, relax lang. Kung nangyayari ito sa Islex, no? Tapos papunta sila ng Tagaytay, huminto sila sa Nubali. Siguro nakaka-relate kayo. Sino ba pumunta ng Tagaytay dito? Pagkita sa kamay. Uy. Kala mo, hindi uminom ng kape sa Starbucks sa San Jose at tumitingin doon sa vulkan. Ano ba? Ayaw mo ng vulkan? Pumutok na. No? Puminto sila. Talagang may advertisement pa yung kwento na ito eh. Puro tayo kwento ngayon. Puminto sila at doon, sabi ng isang kaibigan, tara lang, pupunta po tayo sa isang shop para makapag-relax. At tamang-tama, meron po diyang tea shop. Pagdating na sa tea shop, sabi ng isa, pwede po pa-order ng chamomile tea para ma-relax yung aking nararamdaman kasi nag-init talaga ako kanina kasi kinakabiglang break ba naman, nauntog po ako doon sa may dashboard. Sabi naman ng isa, yung gusto ko, yung Lipton. No, ito po yung tea na kung saan nag-heartbeat, malakas yung heartbeat ko, heart health ay talagang yung puso ko ay aking inaalagaan. Tapos sabi naman ng tindera, ikaw sir, ano gusto mo? Sabi naman ng yung nag-drive, gusto ko yung it recognizes and accept a tea which accept and recognize imperfections and sadness and even sinfulness to the person who felt this and be able himself to grow along her personal growth and better relationship. Sabi naman ng babae, ang haba naman yun, sir. Ano ba yan, sir? Ha? Recognizes and accept imperfections and promotes self-growth, personal growth, and better relationship. Yun po ay humility. Meron ba kayo nun? Meron ba tayo nun? Ba't kayo natahimik? Sabi naman ng tindera, meron kaming bestseller dito, sir. Ano ba yung bestseller ninyo? Yung buong pusong lakas, pag-iisip, pagmamahal, na ibinigay ng kusa ang kanyang sarili upang gawin ang dapat gagawin na naayon sa pananampalataya. Sabi naman ng Bilatilyo, ano po yun? Generosity, sir. Kaya mga kapatid, hindi sana, sorry sa word, magkandalitsi-litsi yung buhay ng mga kababayan natin. Kung inaayos ang paghawak at paggamit ng biyaya na ibinibigay sa tao para magiging instrumento para sa kabutihan ng mga tao. Hindi dingid sa atin na kung saan ang laman na ng social media natin ay puro na lang baha. Siguro, ang iba sa inyo ay may mga kamag-anak, kaibigan na nabahaan. Na dati, wala namang baha na nangyayari, pero ngayon ay may baha. Para lamang mailapat ang pera doon sa isang project na hindi naman kailangan doon sa isang lugar. Isa na yun sa amin, na kung saan hindi naman kailangan ng irigasyon, nilagyan ng irigasyon. Para lang, yung irigasyon ay masasabing may proyekto at yung daanan ng tubig, pinapalitadahan ba naman yung kanilang ginawang kanal na walang bakal at ginawang bakal yung kawayan. Tubig yun ah. Water has its own level. Hahanap at hahanap na ng level kung saan yung pinakaluwes, pinakamababa, pinakamalambot, papapalambutin talaga yan. Anong nangyayari ngayon? Nag-aaral pa ba tayo ng engineering? Nag-aaral pa ba tayo sa mga pag-aaral ng university na ito para yun lang ang gagawin? Wala lang, nakakadismaya lang. Dahil hindi milyon, bilyon, trilyon ang pinag-usapan
Samantala, yung mga nasa itaas ay talagang nagpakasasa. Pero yung mga mahihirap ay talagang, ito yung mga tao na mga pingkaw na hindi na nakakalakad, na walang trabaho, kasi walang trabaho, walang programa ang ibinibigay, kundi puro na lang proyekto. Ito pa yung nilulubog mo sa tubigan, sa putikan. Ay sinong hindi magagalit na? Kahit siguro ang Diyos nasasaktan dahil sa ginagawa. Nag-aaral pa. Eh yun naman hindi ay iba na kung saan, tama naman yung isang mayor na nagsasabi na, di pansinin natin sila. Pansinin natin. Pinapansin. No? Inilathala doon sa social media na ganito, encouragement na ganito po yung mga ginawa. Maganda. Pero sa kalakaran na meron at paano na pupurchase ang mga karangyaan na ito, wala na kayo, magpo-post pa kayo sa Facebook. Magandang damit, tapos sasabihan, ang damit na yun, inutang naman sa akin, hindi na nagbabayad sa utang yan. Na? Kaya ito mga kapatid, generosity. Buong puso sana. Hindi yung generosity na nagbigay ka, kung hindi yung sarili mong ibibigay, doon ibibigyan ka ng grasya ng Diyos para gamitin sa kapwa at hindi sa sariling kapakanan. Dahil kung yan ang gagawin mo, that is not generosity. Nakatanggap ka sa biyaya na ito at ipagmamalaki yun, ipagmamalaki. And that is, you become a prideful person, a proud one, an greedy one. Bakit? What is proud person? Deprived of human worth and recognition. Now, what is greed? Deprived of material things because they are insecure of these things, of themselves. So that's why they have to cover of all these things. Kaya, ang nangyayari, hila dito, hila doon, nag-hoarding. Wala nang pake sa iba. Kaya sabi ng isang journalista, hindi baka ang papalubog sa atin, kundi kasakiman. Sinong nagbabayad sa lahat ng mga utang na yan? Sino sila? Kanya-kanya tayo magbabayad. Sa lahat ng mga pinupurchase natin, may mga tax yun. Pati pa nga yung interest ng inyong mga dinodeposito, kinukuhaan pa ng tax. Paano naiisip yung mga yon? Pagpapalago sa bansa o pagpapalago sa sariling bulsa? Buti na lang nandito ako sa Kuwait. Wala ako sa Kuwait. I mean, this is sa panahon ni Jesus. Si Jesus ay pumunta sa isang bulwagan, kapagkainan, piging. At this is a scenario. Ito ay sitwasyon. At nagtuturo si Jesus. Ang tinuturo niya, huwag ka doon, dito ka. So, ibig sabihin, si Jesus ay nagtuturo ng tama. Tayo nakikinig, tayo ito ngayon, na contemporary ngayon, nakikinig sa salita ng Diyos. Ito yung tinuturo sa atin ni Jesus. Being generous. Hindi lang yung magbibigay ka ng tingin-tingi. Kung hindi, yung pagiging generous mo talaga. So, being generous is the one who love, the one who is charitable. Na mapagbigay talaga sa sarili, hindi lamang yung mga sobra-sobra lamang na kung mani, pati na yung chocolate na ibibigay dahil yun ang masarap, yun ang talaga ang masarap, hindi yung mani na hindi mo na nakakaya kainin, kaya sobra na. Kaya dito, mga kapatid, being generous is coupled with humility. You cannot be humble if you are not charitable, and you cannot be charitable if you are not a humble person. Sorry ha, nadadala lang. Pag nga itong mga issue, hindi wala pa akong pinagtamaan kung hindi yan po ay katotohanan kung talagang nanonood ka ngayon ng mga balita, no? Sinusundan ninyo kung kahit malayo po tayo, dahil bilang isang Pilipino, ay talagang makikinig po tayo kung ano mangyayari dahil hindi na po forever nandito tayo at uuwi din po tayo. Mas okay na yung may alam tayo. No? Kaya, ang sinasabi ni Jesus po dito sa Ebanghelyo, huwag po kayong magpadala sa ganitong klaseng sistema na kalakaran na kung saan mangunguna ka. Ito yung bagong turo ko, yun ang dadalhin ninyo, yun ang susundin ninyo. And this is now the situation. Matagal na yan eh.
pero hindi binibigyang pansin. Mga kapatid, ang pagiging mapagbigay at pagpapakababa sa sarili ay yun ang inapaanyaya sa atin natin Panginoong Diyos, na kung saan hindi po tayo makipag-agawan sa pwesto kung anong meron, na hindi po natin isisecure natin ang ating sarili at maninigurado at magkakamkam para meron at bahala na yung iba. Dahil hindi yan ang pinunta ni Kristo dito. Dahil mismo mula sa kanyang kaharian, bumaba siya at ibinigay niya ang kanyang sarili at ipinaramdam sa atin kung ano ang kaharian. Until now, in the Holy Eucharist, kung nararamdaman ninyo kung gaano po yung katiwasay, kapayapang inyong puso, kapag tinatanggap ninyo sa Kristo, kapag nandito po kayo sa simbahan na ito, kung saan mang simbahan, kapag nakafocus ka kay Kristo, then you are in heaven. Because heaven, we can feel that even here on earth. Kapag tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos. Pero kung hindi, at mababaw lamang, mag-isip-isip ka kung pagpatuloy mo ba ang iyong pagsisimba. Oo, pagpatuloy mo, pero until when ka magbago ng pananaw para makita mo siya at hindi ang sarili mo ang makikita. God is so generous. Dahil ibinigay niya ang kanyang buktong na anak at walang natira, kahit pa kamatayan ng kanyang anak, at umiiyak siya dahil nasaktan siya para lang sa ating lahat. And shame of us, dahil hindi natin sinusukuyan to doon sa mga maliliit na mga tao. Dahil mahal ng Diyos ang mga mahirap. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo yan sa katabi mo. Mahal ka ng Diyos. Kahit gaano pa man kahirap na meron kang naramdaman, kahit nawalan ka ng pera sa bangko at nabudol ka at na-scam ka, di bali na. No? Huwag ka lang magtanim ng kimkim ng sakit sa manang loob. Oo, nasasaktan ka, pero patuloy lang. Dahil ang mapagbigay at nagpakababa ay pinagpala. Hindi mo man mararamdaman ito, and for sure, gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, hindi tinitingnan ng isang taong nagpakababa at mapagbigay na kung saan siya ay nagpahuli sa mga iba. Dahil yung iba ay nauuna, hindi ibig sabihin ayaw niyang gawin ang mga bagay na yon. Nagpahuli siya, hindi ibig sabihin na nahihirapan siya na gawin ang mga bagay na ito. Nagpapahuli siya dahil she has seen to it na maayos ang mga bagay na ito para hindi magkagulo-gulo. And that is even more great. Humility and generosity is not thinking of less yourself. But humility and generosity is thinking of yourself less. Ang pagpapakababa at pagbibigay ng sarili ay hindi malaking kawalan sa iyo, kundi ito ang magiging magpapadakila sa iyo sa harap ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa Ebanghelyo, ang nasa itaas ay ibababa. Ang nasa ibaba ay itataas. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinato sa krus na matay ni nanaaw sa kinaroonan ng mga limao, na may tatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, nalulugdok sa kanyang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto ang upo sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos naming Ama, sa iyong kaharian, walang mangangahas na magmataas sapagkat batid ng tanan na ikaw ang punot dulo ng tunay na kadakilaan. Matutunawa kaming papurihan ka sa diwa ng aming paghanga bilang iyong mga anak. Kami dumadalangin. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Panatilihin mo kaming iyong simbahan sa kababaang loob habang ginagabayan ng mga pastol na iyong tinawag at itinilaga. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Maging mas mahabagin nawa ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang hindi nila malimutang ang kanilang unang tungkulin ay sa bayan, lalong-lalo na sa mahihirap at sinisiil ng mga makapangyarihan. Gabayan mo sila ng liwanag ng iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Ipuin mo ang aming mga puso kaming natitipon ngayon upang paglingkuran namin ang isa't isa ng may kababaang loob. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang naiwan nilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Diyos Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming isa-isip at isa-puso ang iyong salita sa tuwina upang kami ay makatugon sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo na naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling habon. Magsitayo ang lahat. Manalangin ngayong mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sampinan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkaloob ng iyong pagmamahal.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, bingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na Papa, at ni Aldo na Obispo at ng Talang Kaparian at Laiko.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Tawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawahan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin niyo ng kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas daw. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everybody.
kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ating mga kasalanan. Mapalad tayong inayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inalaan upang ang kagandahang loob namin ay maglalagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Parish announcements, August 29 to 31, 2025. The English Holy Hour will be on 5th of September, the first Friday, from 4:45 p.m. to 5:45 p.m. The final day of enrollment for the Filipino Catechism classes will be on next Friday, September 5th, from 10:30 a.m. to 1 p.m. at St. John of Mata and St. Arita's Rooms, first floor, Holy Family Co-Cathedral. Parents, please bring a copy of your child's baptismal certificate at the time of enrollment. Classes will begin on September 12, 2025. No late enrollment will be accepted. Additional announcements. The Filipino Catholic Community in Kuwait, FCCK, is inviting everyone to their Life in the Spirit Seminar 2025, which will happen every Friday until September 19 from 4:30 p.m. to 6:30 p.m. in the Holy Family Co-Cathedral premises. For more information, please check the details as shown in the screen. Ang Filipino community sa pangunguna ng Filipino Catholics in Kuwait, PCK, ay inaanyayahan ng lahat na makiisa at dumalo sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Lorenzo Ruiz sa darating na ika-26 ng Setyembre 2025, alas 12 ng tanghali sa Holy Family Hall. Ang El Shaddai PPFI Kuwait Chapter ay nag-aanyaya sa lahat sa kanilang basic Christian maturity na gaganapin tuwing Biyernes sa mga sumusunod na petsa: September 5, 12, 19, October 10, 17, 24, 31, at November 7. Sa ganap na alauna ng tanghali sa Holy Family Hall. Para po sa karagdagang impormasyon ay i-check ang mga naka-flash sa screen. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kapatid sa mga naglingkod sa atin. Victors and commentators, lay ministers, sacristan, service team, choir, soccer, technical team, at sa lahat sa ating nandito, maraming salamat. At higit sa lahat, palakpakan natin ng Diyos na bigay sa atin ng biyaya at grasya at lakas na nagpapatuloy pa tayo sa ating pakibaka sa araw-araw nating pamumuhay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyo po ang iyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Magandang Diyos. hapon po.
na.